Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay November 1, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 1 to 12. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maggalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Month! Ngayon po ay November 1. Sa gospel natin ngayon, tinipon ni Jesus ang mga tao at nagsimulang magturo. Dito natin maririnig ang mga blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed are those who mourn, yung mga mapapalad. Pero pagka inanalyze natin, mapalad ba talaga sila? Sa kultura ng all of us wants power, gusto natin ng kapangyarihan, gusto natin maging successful, gusto natin ng katanyagan, self-promotion. Tila, yung mga in-enumerate ni Jesus, parang sila'y mahihina. Parang itong mga taong ito, sila yung pinakakawawa. Pero sa mata ng Diyos, sila ang tunay na pinagpala. Yung inaakala nating mahina, yung mga mabababang loob, yung mga maamo, mapagpatawad, mapagtiis. Iniisip natin, hindi ba sila lagi yung inaabuso? Pero sila pala yung tunay na pinagpala ayon sa Beatitudes na itinuro ni Jesus. Sa paningin ng mundo, tila sila yung talunan. Pero sa paningin ng Diyos, sila ang tunay na panalo. Dahil pinili nilang maging tapat, mapayapa, at mapagpakumbaba sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mundo. Yung gospel natin ngayon ay nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, sa taas ng posisyon, o sa dami ng sumusunod sa iyo. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan nating kontrolin yung ating sarili. Yung hindi gumanti, kahit kaya mong gumanti. Yung manahimik, kahit nasasaktan. At ang magtiwala, kahit hindi naunawaan. Ito ang dahilan kung bakit pinagpala ang mga nagsasagawa ng Beatitudes. Dahil sila ang mga taong nagbubukas ng espasyo para sa pagkilos ng Diyos. Hindi sila nakasandal sa sariling talino o lakas, kundi sa kapangyarihan ng biyaya
ng Diyos. Kapag hinayaan nating si Lord ang manguna, nagiging mas mapayapa ang ating isip, mas matibay ang ating loob, at mas malinaw ang ating direksyon. Sa dulo, yung mga mapagpakumbaba, mapagpatawad, yung mga tapat, sila ang tunay na malakas dahil alam nila kung kanino nanggagaling ang kanilang lakas. At iyon ay mula kay Kristo mismo. Ang Beatitudes na narinig natin ngayon ay hindi listahan ng mga good traits, kundi isa itong paanyaya sa isang bagong pananaw, sa isang lifestyle na nakaugat sa kaharian ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagiging being passive and submissive, kundi sa pagiging bukas sa biyaya, sa pagiging mapagtiis sa gitna ng pagsubok, at sa pagiging tagapagdala ng kapayapaan. Mga kapatid, kung nais natin maranasan ang tunay na kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos, simulan nating isabuhay yung Beatitudes kahit sa maliit na pamamaraan. Kapag may nagkamali sa atin, piliin nating patawarin kaysa gantihan. Kapag tayo inaapi, piliin mong manahimik at ipagdasal ang mga taong nagpaparanas niyon. Kapag tayo nalulumbay at nalulungkot, parang walang direksyon, huminga ng malalim at sabihin, Lord, ikaw na po ang bahala. Let us pray. Panginoon, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at mapayapa tulad ng mga pinagpala sa iyong mga Beatitudes. Sa halip na maghangad ng kapangyarihang makatao, turuan mo hanapin namin yung kapangyarihang nagmumula sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming magpigil sa aming galit at magtiwala sa iyo. Amen. Wonderful. Ang ganda ng gospel natin. Share natin to sa iba. Share natin to sa ating mga kapamilya, sa GC, sa ating mga ka-classmate. Baka ito yung message na hinihintay ng mga taong matagal nang walang kapayapaan sa loob nila. Matagal nang hindi masaya. Share natin yung gospel. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.